Tapos na ang World Cup. So for Group C, eto ang mga teams na kasama, ang USA, ang Greece, New Zealand, and Jordan. So nandito ang pinaka-heavy favorite nating USA, kung saan wala man silang mga superstar pero maganda pa rin yung pinapakita ng lineup nila. Naglabas na agad sila ng kanilang 12-man roster, and nakuha nga nila, instead na maglaro sa Italy si Paolo Banchero, naglaro siya for the USA. So far wala pang talo ang USA sa kanilang mga tune-up teams, and isa sa mga key players nila is si Ant-Man Anthony Edwards o si Kermit sa palabas na Hustler. So ang maganda pa doon, nasa kanilang defensive player of the year Jaren Jackson. Sobrang laking bagay na may offense and defense ang USA, kaya nakikita ko na sobrang sobrang lakas pa rin ng USA, kahit nasabihin mong hindi ganun ka superstar lineup. Wala dyan sila Curry, wala sila Durant, wala sila LeBron, pero still this team is complete with players who can play. Kung mapapansin nyo nga sa mga previous games nila, balik natin doon sa previous games nila, kung mapapansin nyo, ang dumikit lang talaga sa kanila is dalawang team, which is the Germany and the Spain. So kung mapapansin nyo, ayun nga, nilamangan sila ng Germany pero nagawa nila ng paraan na manalo pa rin sa dulo. So kung mapapansin nyo, yun yung maganda sa Team USA ngayon, na kahit hindi ganun karami yung superstar pero talagang palag pa rin, dahil etong mga player na to, they have something to prove, lalo na ang ganda rin yung player nila nasa point guard, like si Jalen Brunson. Si Jalen Brunson, game changer rin yan. He can score and he can facilitate. Tapos backup niya si Haliburton, saka si ano tawag dito, si Lakers, si Austin Reeves. So na maganda rin yung mga passing skills. So sobrang nakikita ko na walang magiging problema yung USA dito sa first round. So ang kasunod naman na team na nandyan sa is yung Greece. So guys, etong Greece na to, hindi to yung best team na mapapadala ng Greece, kasi wala si Giannis Antetokounmpo. So nag-beg po siya for this World Cup, pero merong isang Antetokounmpo pa, yung utol niya, yung kuya niya, si Thanasis. So eto na yung pagkakataon ni Thanasis na magpakitang gilas, kasi parang lagi lang siyang nasa shadow ng kapatid niya, dahil yung kapatid niya yung magaling, pero si Thanasis wala yung hindi nakikita ng mga tao na magaling. So eto na yung pagkakataon niya magpasikat. So may mga veterans rin sila na si Kostas Papanicolo, medyo matagal na rin ito naglalaro sa national team, and si Josh Papagiannis. So kung wala man si Giannis Antetokounmpo, si Papagiannis naman nandyan. So kung mapapansin nyo rin, wala yung point guard nila, si Nick Calates. So although hindi man ganun ka star-studded tong lineup nila ngayon, pero makita mo naman kahit papaano mix yung result. Nanalo lang sila against Slovenia, pero lahat ng iba nila nakalaban talo sila. Pero understandable naman, kasi malalakas yung team na yun, like Serbia, Italy, USA, and Germany. Yung Germany kasi talaga yan yung isa sa mga dark horse ng ng conference na to, ng World Cup na to, kasi ang ganda ng nilalaro talaga nila. So ito yung mga pakita natin yung mga several highlights ng Team Greece. So etong mga to kasi naglalaro to, alam ko sa EuroLeague, wala masyadong NBA player si Dorsey wala rin. So ayan, number 9 sa ranking yung Greece. So kahit pa paano, maganda pa rin naman yung nila, yung teamwork pa rin. Pero yun nga, I think makaka second round tong Greece, pero
wala tayong ma-expect kasi wala ngang intimidating presence like Giannis. Kasi nung mga time na nananalo yung Greece, lagi silang may mga intimidating ah, presence. Like nung tinalo nila yung USA dati, meron silang si Baby Shaq. So talagang ang lakas sa ilalim. Eh ngayon wala silang sentro na talagang magdo-dominate. Wala rin silang Giannis na kaya mag-drive coast to coast. So next naman na team guys, ayan yung New Zealand. So ang New Zealand lalaro si Isaac Poto. Yan na, na talaga yan. May isa pang Poto, yung Dan Poto, kapatid niya yata. Si Ely, tapos yung Webster Brothers. So ang New Zealand naman, eto guys, mix yung result nila sa mga preparation games nila. Tinalo nila 1-1 sila sa Japan. Tapos talo sila sa Canada and China. Tapos nanalo sila dun sa isang beach sa China, yung Shenzhen. Tapos talo sila sa Italy. We know na etong New Zealand naman pumapalag. Yun nga lang, parang yung pinakamaganda nilang finish yung nung coach nila si Coach Tab Baldwin eh. Pero ngayon kasi yung New Zealand is parang nag-decline rin yung laro. So I don't think na na manggugulat ng New Zealand, pero at least kahit pa paano possible na maganda pa rin yung ipakita nila. So, ito yung highlight sa game nila sa Italy. Lumamang pa nga sila sa Italy guys eh. Yun ang maganda dun lumamang pa sila nung second quarter. Yun nga lang, etong Italy kasi is katulad ng pinaliwanag ko sa unang video, talagang mabilis umabol tong Italy kasi lahat sa kanila kayang tumira ng 3 shooter. So mabilis makahabol yung team. So eto naman yung pang-apat na team guys sa Group C. Ito yung Jordan. So Jordan, ang naturalized player na nakuha nila si Rondae Hollis Jefferson, nakaka-champion pa lang sa Talk and Text. So ang Jordan ang pinakamaraming I guess na friendly games or yung tune-up games. So pero yun nga lang, ang dami rin nilang talo. May mga panalo sila. Ang mga tinalo lang nila is Venezuela, tapos Mexico, decent teams naman, Angola, Portugal na hindi kasali sa World Cup. Tapos natalo sila sa Czech Republic na hindi rin kasali sa World Cup. Ivory Coast natalo nila. So kung mapapansin mo, marami silang games. Yun nga lang, kahit nasabihin mo Rondae Hollis Jefferson yan, medyo minalas-malas lang talaga sila dahil na-bracket sila sa USA saka sa Greece, which is ayun nga, hindi ko lang sure kung may papanalo ba to. Pwede naman may possibility naman na matalo nila yung New Zealand, pero hindi natin alam kasi syempre pagdating na sa experience, lamang pa rin yung New Zealand. Pero yung ibang player na ito like si Said Abbas, na yan, sobrang parang adadi na sa tagal yan na naglalaro sa international. So we'll see kung ano yung magiging laro nila, pero for sure yung New Zealand versus Jordan sobrang dikitan lang yan, yung laban na yun. So ito yung mga highlights nila nung kalaban nila yung South Sudan. Ayan, so ang maganda rin, may shooting naman sila sa labas, tapos may mga big man rin naman sila eh. Pero shooting talaga sila umaasa. Shooting sa labas yung talagang pang depensa nila, ay pang nila, pang opensa. Mautak rin yung mga big man nila eh, kasi may post moves rin eh. So nung nakalaban rin ko ng Gilas, diba, nung nanalo pa nga sila sa Gilas ng isang point. So yun, yan yung nila, highlights. So South Sudan, na yan, i-discuss na natin yung nakaraan yun. So doon na tayo sa aking predictions for this bracket. So ang prediction ko for this bracket guys,
ang USA 3-0. So definitely tambakan lahat ng game na yan. So kung tataya kayo, minus nyo na. Todo nyo na yung minus sa sa New Zealand saka sa Jordan. Kasi for sure tatambakan talaga ng USA yan. Yung tawag dito, yung Greece naman siguro ang lamang ng USA dyan mga 10 to 20. So para safe. Pero kung matapang ka, pwede mong tayaan yung pinakamataas na minus. So walang magiging problema yung USA sa first round. Ang Greece kahit na wala si Giannis, may Papa Giannis naman sila, pero makakapasok pa rin sa next round yan. So eto akin, either way kasi itong New Zealand and Jordan, pero pumabor ako sa New Zealand kasi for experience ng New Zealand. Saka baka madaan nila sa haka, yung haka dance nila. Okay. So punta naman tayo sa next group. Ayan, sa group D naman tayo, guys. Sa group D naman, ayan naman yung mga teams. Lithuania, Montenegro, Egypt, and Mexico. So eto, kung mapapansin nyo, halos laging etong ABCD na group, halos laging may isa o dalawang team na nangingibabaw, tapos dalawang parang butaw. Hindi naman butaw, dalawang team na kaya nilang talunin for sure. So yun, ganun kaano yung naging draw. So eto naman yung mga guys, eto yung mga teams sa group B. So ang unang team sa group B is yung Lithuania. So kung mapapansin nyo, notable na wala sa Lithuania si Sabonis. So although hindi lalaro si Sabonis, nandiyan yung isang NBA player, si Jonas Valanciunas. So si Jonas Valanciunas, sobrang lakas niyan sa ilalim guys, saka sobrang lapad niyan. Hirap bumantay yung mga kalaban dyan. And double machine yan even sa NBA. And nagbabalik sa national team nila si Donatas Motiejunas, dating NBA player rin po yan. Ang laro niyan, stretch 4. He can shoot the threes. So maganda sa Lithuania, maganda yung preparation nila. So meron silang 7 panalo at 3 talo lang. Ang talo lang nila is sa France, 2 beses. So understandable naman yun kasi malakas naman talaga yung France. One of the favorites yan. Yung sa Finland talagang naano lang sa dulo, nadali lang, pero nabawian naman nila yung Finland nung kasunod nilang game. So kung mapapansin nyo, yung mga low tier teams kayang-kaya nilang talunin. So kaya I think maganda yung magiging campaign nila. Kahit nasabi mong wala si Sabonis, maganda pa rin yung maglalaroin ng Lithuania, kasi Lithuania is one of the consistent naman na pumapasok palagi sa mga next round and even sa quarters. So ayun, kasunod naman na team na nasa group D is yung Montenegro. Ito nakalaban guys ng Gilas. Nadidikitan ko ng Gilas ng una, pero ang dating yung dulo, tinambakan nila yung Gilas ng 15. 15. Tinambakan nila ng 15 yung Gilas, pero dikit first quarter, nakalamang pa nga yung Gilas. Naalala ko ng 4 points yung second quarter. So etong Montenegro naman, meron sila ring isang NBA player, si Nikola Vucevic. So si Vucevic naman, to guys, double rin to, parang parang Valanciunas rin to. Yun nga lang, ang tingin ko pag naglaban sila ng Lithuania, lang sila, pantay lang, magka-cancel out lang sila ni Valanciunas, kasi double machine rin to si Vucevic. Yun nga lang, mas lamang talaga sa talent yung Lithuania, kasi yung ibang naglalaro rin sa Europe, although etong mga player niya ito naglalaro, pero yung level kasi ng basketball rin sa Lithuania medyo malakas rin. So sa preparation games ng Montenegro, ang talagang tinalo lang nila dalawang team, yung dalawang Asian team, yung Iran saka yung Philippines, pero nakadikit sila sa Slovenia. 4 lang lamang ng Slovenia, tapos 5 lang lamang ng Georgia sa kanila. So ibig sabihin maganda rin yung preparation nila kahit papaano.
So ang kasunod naman natin guys is yung Egypt. Etong Egypt wala akong kakilala sa player nila. So and upon checking, dalawa lang yung naging tune-up game nila o baka may mga close their tune-up game sila, pero sa dalawang game nila may isang panalo, may isang talo. Ang kagandahan dyan, eto yung eto yung parang mga papaisip ka sa Egypt kasi kung mapapansin nyo kanina, tinalo ng Montenegro yung ng Georgia yung Montenegro, tapos tinalo ng Egypt yung Georgia. Pero talo sila sa Lebanon. So, will we see upset ba sa na kaya nilang talunin Montenegro? I don't think so kasi pagdating na sa World Cup, iba talaga yung laruan ng mga European guys. Malayong malayo talaga sa African saka sa Asian teams. So, and the last team sa Group D naman, ito yung Mexico. Ang Mexico yung isa sa pinakamasipag mag-prepare guys. So, isa lang talo nila sa kanilang tune-up games. Yun nga lang, ang mga kalaban kasi nila is mga hindi ganun kalalakas ng team. So, ang kalaban nila, Colombia, tinalo nila Colombia, Argentina, tinalo nila Angola, tapos Portugal, tinalo nila. Sa Jordan lang sila natalo. Pero, kung mapapansin nyo, Lebanon, tinalo rin nila. Tapos, Philippines, tinalo nila. Wala na kasi yung nila wala na si Gustavo Ayun, yung player nila na NBA player dati. So mga bagito na tong mga player na to. So yun nga lang, kahit napakarami niyang panalo, kung level wise ng basketball lang, hindi pa rin obra tong itong Mexico pagdating sa Lithuania or sa Lithuania or Montenegro. Kung mapapansin nyo, wala silang kinalaban na Europe. So, yung preparation nila for European teams, wala. Kasi sobrang important doon na nakakalaban mo at least yung mga ibang teams, yung mga level ng teams doon. Okay? So, for my prediction for this group, ayan, ang Lithuania guys, 3-0 pa rin. I don't think may tatalo sa Lithuania sa group na to, pero for sure kung lang sa Montenegro, baka digitan yung sa Montenegro, pero more or less ang prediction ko dyan mga siguro 7-15 na lamang ganun. Tapos I don't think naman nanalo yung Egypt kasi kahit nasabihin mo ang maganda sa Mexico, ang dami nilang preparation games, kaya pwede nilang talunin yung Egypt. So ang papasok sa next round is yung Lithuania and Montenegro para sa Group B. So, ano yung predictions nyo? I also want to know. So, i-comment nyo sa video na to. So, thanks for watching. Please like and subscribe my channel.